May mga bagong sundalo na hindi galing sa tao at hindi rin hayop. Maliliit, mabilis at tahimik silang gumagalaw sa lupa. Tinatawag silang robot dogs at ngayon ginagamit sila ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia. Pero ano nga ba ang mga robot na ito? Gaano sila kaepektibo sa totohanang bakbakan? Noong August 2024, unang lumabas ang balita tungkol sa mga aso na ito. Kasabay ito ng matagumpay na paglusob ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk na parte ng Russia. Ayon sa ulat ng Forbes, nakita ang unang larawan ng mga robot at kung titingnan mo, hindi sila mukhang aso. Para nga silang inihaw na manok pero wag ka, mas mabilis pa sila sa inaakala mo. Hindi sila kumikilos mag-isa. May sundalong nagpapatakbo sa kanila gamit ang remote. Pero simple lang ang konsepto. Para silang drone pero hindi lumilipad, naglalakad. Katulad ng UAV o mga unmanned aerial vehicle na ginagamit ng Ukraine sa himpapawid, itong mga robot dogs naman ang kanilang panibagong armas sa lupa. Ayon sa datos noong August, nasa 30 units na ang gamit ng Ukraine, lahat galing sa isang kumpanya sa Britain na tinatawag na Brit Alliance. May ilang ulat na medyo OA, gaya ng sa German tabloid na Bild na nagsabing marunong daw silang mang-amoy ng mga kalaban. Pero ayon sa mga eksperto, wala silang ganoong kakayahan. Hindi sila parang asong tracker pero may mga gamit silang makatutulong sa mga misyon. Ang totoo, ginagamit sila para sumilip sa loob ng mga gusali bago at pagkatapos lusubin ang lugar. Kayang pasukin ng robot ang mga trinsera o makakapal na gubat, mga lugar na delikado para sa sundalo. Meron silang kamera na live ang feed, kaya habang gumagalaw ang robot, nakikita ng operator ang buong paligid. Ginagamit din sila para maghanap ng mga landmine at patibong, hindi lang para sa mga kalaban. Bagamat wala pa silang mga advanced sensor gaya ng amoy detection, sapat na ang kakayahan nilang makapagsagawa ng reconnaissance o pang-espiyang misyon. Isa pang impressive, ang bilis at tibay nila. Kayang tumakbo ng robot ng hanggang 9 miles bawat oras, tuloy-tuloy yan sa loob ng 5 hours. Sa layong iyan, nasa 45 miles ang kaya nilang abutin bago malobat. Ang control ay pwedeng gawin mula sa 2 miles na layo. Ibig sabihin kahit hindi sumunod ang sundalo, kaya pa rin nilang makontrol ang robot mula sa ligtas na distansya. Pwede silang mag-scan ng lugar, magpadala ng feed, at kapag clear na, saka lang uusad ang mga sundalo. Isa pang magandang balita, mura lang sila kung ikukumpara sa ibang military tech. Ang presyo ay naglalaro lang sa $4,400 hanggang $8,800 bawat isa. Depende sa modelo. At kung sa tingin mo madaling makita ang mga ito sa gubat, nagkakamali ka. May takip silang camouflage na galing sa Germany, kaya mahirap silang makita kahit gamit ang thermal camera. At kung sakaling maagaw ng Russia ang isa sa mga robot na ito, hindi sila mapapakinabangan. Kayang i-remote wipe ng Ukraine ang lahat ng data na nasa loob ng robot, mga command, impormasyon at kahit anong laman nito. Kahit mapasakamay pa ng kalaban para lang silang kahon na walang laman. Pero ang tanong ngayon, saan galing ang mga robot dogs na ito? Ang Brit Alliance, ang supplier ng unang batch, ay hindi pala tech company gaya ng inaakala. Isa pala silang security firm sa UK na mas kilala sa pagbibigay ng bodyguard services, risk management at proteksyon sa mga kargamento sa dagat. Pero ngayon parte na rin sila ng makabagong paraan ng pakikidigma kung saan hindi lang tao ang lumalaban sa digmaan, kundi pati mga makina. Hindi lang basta proteksyon ng serbisyo ng Brit Alliance, tumutulong din sila sa drone surveillance at nagbibigay ng military training. Pero isang bagay ang wala sa kanila. Wala silang kinalaman sa pag-develop ng robotics. Hindi nila ginawa ang robot dogs ng Ukraine pero sila ang nag-modify at nag-upgrade sa mga ito. So, kung hindi sila ang lumikha, sino? Ang sagot, nakakagulat, China. Ayon sa Forbes, kinilala na ng mga military analyst ang robot dogs na ito bilang Unit 3 Go 2 Pro, isang produkto ng Chinese tech company. Para silang version ng drone na hindi lumilipad pero naglalakad gamit ang 4 na paa. Ayon sa website ng Generation Robots, may foldable legs ang Go 2 Pros kaya madaling dalhin kahit saan. May ARM processor sila at AI algorithm chip na tumutulong sa pag-interpret ng utos mula sa operator. Kaya nitong magbuhat ng hanggang 17.5 pounds ng gamit at may Wi-Fi at Bluetooth para makakonekta sa ibang device. Pero ang tunay na power nito ay nasa mga sensors at cameras. Bawat unit ay may high definition na camera na may 120 degrees na field of vision. Sakto para makunan ang battlefield sa malawak na anggulo.
May ilaw din sa harap para sa mga gabiyang operasyon at may special microphones at sound sensors na pwedeng tumanggap ng basic voice commands. Meron din itong 4D LiDAR radar system na kayang mag-scan ng 360 by 90 degrees. Kapag may banta, automatic itong umiwas gamit ang nakuhang data. At oo, may speaker din ng bawat isa. Kaya nitong tumugtog ng musika kung gugustuhin. Ang irony dito, galing ang teknolohiyang ito sa China, isang bansang patagong sumusuporta sa Russia. Mula pa noong September 2024, may ebidensya na ang China ay nagbibigay ng mga attack drone sa Russia. At noong January 2025, iniulat ng Radio Free Europe na nagbibigay rin sila ng mga kemikal na kailangan ni Putin para sa mga missiles niya. Sa madaling salita, hindi kakampi ng Ukraine ang China. Pero ngayon ginagamit ni Ukraine ang mga robot dogs ng China laban sa Russia. Ironic? Oo, pero epektibo. At ngayon isa ang Ukraine sa mga kauna-unahang bansa na aktwal na gumagamit ng mga ganitong robot sa battlefield. Pero hindi ito bagong konsepto. Noong year 2005 gumawa na ang Boston Dynamics ng robot na tinawag nilang Big Dog para sa US Army. Ang plano noon, gawin itong parang robot na may kakayahang magdala ng gamit ng mga sundalo sa matitinding lugar. Pero hindi ito na-deploy. Bakit? Masyado raw maingay. Isa pang proyekto mula sa Boston Dynamics ay ang robot na tinawag nilang Spot. Samantala ang US Air Force naman ay sumusubok ng Ghost Robots, mga malalaking drone na pwedeng gamitin bilang robotic sniper o pangronda sa mga military base. Pero may problema. Hindi maganda ang tingin ng publiko sa ganitong teknolohiya. Parang eksena raw sa pelikula, nakakatakot, kaya hindi pa rin aktibong ginagamit ng Amerika ang mga robot dogs nila kahit may tech na sila. Si Ukraine, walang ganong problema. Para sa kanila, lahat ng pwedeng gamitin para mabuhay sa digmaan, gagamitin nila. Kahit pagaling ito sa mga kalabang bansa, basta makakatulong. Pero sino-sino ba talaga ang gumagamit ng mga robot dogs na ito? Natuklasan ng Daily Mail ang sagot noong March 2025 sa isang YouTube video. Doon unang nakita na ang unit na tinatawag na Billionaires Brigade ang gumagamit ng makabagong robotic na ito. Ang unit na ito ay pinamumunuan ni Vsevolod Kojemyako, isang dating negosyante at CEO ng Agrotrade Group, isang malaking kumpanya sa Ukraine na nagpoproseso at nagsusupply ng butil. Pero mula pa noong simula ng giyera, tinalikuran na niya ang negosyo. Ayon sa kanya sa isang panayam ng NPR noong June 2022, oo, isa akong businessman, pero ngayon isa na akong commander ng military unit sa Ukraine. Ayon kay Kojemyako, ang Billionaires Brigade ay civilian unit pero pinopondohan at sinasanay ng ilan sa pinakamayayamang tao sa Ukraine. Bagamat civilian, sumusunod pa rin sila sa mga utos ng Ukrainian military. Pero may kalayaan silang mag-operate kaya sila isa sa pinaka-interesanteng puwersa sa buong digmaan. Noong panahon ng panayam ng NPR kay Kojemyako, lahat ng bagong recruit ay binibigyan ng body armor, helmet at AK-47. May kasama rin silang mga drone para masubaybayan ng battlefield. Noong mga unang buwan ng gyera, bago pa matuklasan ng Ukraine kung gaano talaga ka-powerful ang teknolohiyang ito laban sa Russia, may sarili ring mga sasakyan ng unit na ito. Binili lahat gamit ang pera ng kanilang mayayamang taga-suporta. Ang Billionaires Brigade ay isang volunteer unit na formal na kinikilala bilang bahagi ng Ukrainian Territorial Defense. Kapag natapos na ng mga recruit ang training nila, may dalawang option sila. Lumaban sa front lines o bumalik sa dating buhay. Pero ayon sa NPR, kaunti lang ang umaatras matapos ang training. Sa isang video ng Daily Mail noong March 2025, mas nakita kung gaano nakalayo ang narating ng brigadang ito mula pa noong June 2022 nang una silang ibalita ng NPR. Ngayon itinuturing nila ang sarili nila bilang modelo ng future military ng Ukraine. Hindi lang sila mabangis sa labanan, makabago rin ang paraan nila ng pakikidigma. At isa sa ebidensyang ito ay ang paggamit nila ng robot dogs. Dahil sa kombinasyon ng cutting-edge tech at koneksyon sa pinakamayayamang tao sa bansa, unti-unting nag-evolve ang unit na ito. Bukas pa rin sila sa mga volunteer, pero ngayon kasama na sa mga pumapasok dito ang mga kilalang personalidad at pinakamahuhusay na officer cadets ng Ukraine. Lumaban din ang unit na ito sa ilan sa pinakamahalagang labanan sa buong digmaan. Sa halos buong giyera, nakapwesto sila sa Kharkiv Oblast, isa sa mga unang rehiyong sinalakay ng Russia sa panimulang yugto ng invasion. Ngayon kahit halos wasak na ang Kharkiv,
matapang pa ring ipinagtatanggol ng mga sundalo ng Ukraine ang rehayon. At sa gitna nito, naroon ang Billionaires Brigade. Sila ang nanguna sa counter-offensive ng Ukraine na nagbunsod sa pag-atras ng mga tropa ni Putin pabalik sa border. Hanggang ngayon nandyan pa rin sila, katuwang ng regular military ng Ukraine para pigilan ang tuluyang paglusob ng Russia. Pero may kakaibang estilo ng pagharap sa digmaan ng unit na ito. Sa panahong marami pa ring sundalo ng Ukraine ang nakabase sa lumang Soviet-style tactics, ang Billionaires Brigade naman ay inspired ng NATO. May sarili silang 3D printers para gumawa ng mga modelo ng battlefield at gumagamit sila ng specialized software sa pagpaplano ng mga atake. May 7-stage decision-making system sila para masigurong planado, rehearse at halos perpekto ang bawat misyon. At ang bagong dagdag na robot dogs, isa lang yan sa patunay na hindi sila tumitigil sa pag-level up ng taktika ng Ukraine. Ngayon, dalawa ang natitirang tanong. Una, bakit robot dogs ang pinili sa halip na UAVs? At pangalawa, paano nga ba ginagamit ng brigade ang mga ito? Kung iisipin, mas advantageous sana ang UAVs. Kaya nilang lumipad, iwas sa obstacles at mabilis. Pero may mga bagay na hindi kayang harapin ng UAVs na nagagawa ng robot dogs. Halimbawa, oo, kayang mag-survey ng UAV sa open areas. Pero paano kung nasa loob ng gusali? Oo, may ilang drone na maliit at tahimik. Pero marami pa rin ang masyadong malaki o maingay para gamitin sa enclosed spaces. Ganon din sa mga trenches. Madaling makita at marinig ang mga UAV sa loob ng makitid na lugar. Pero ang robot dogs tahimik, mababa at kayang gumapang kahit sa pinakadelikadong lugar. Sa case ng Go 2 Pros na ginagamit ng Ukraine, HD cameras at sensors ang sandata nila. May kakayahan silang mag-spot ng banta at magbigay ng impormasyon sa mga sundalo mula sa ligtas na distansya. At dahil kaya nilang magmukhang bato o halaman gamit ang camouflage, pwede silang magtago kapag may kalaban sa paligid. Nakatupi ang mga binti, hindi gumagalaw pero nagmamasid. Isa pang napakalaking tulong, booby traps. Ayon sa New York Times, isa ito sa pinakadelikadong problema ngayon. Ang Russia, naglalagay ng mga landmine at pressure pads kahit sa mga taniman at bakuran ng sibilyan. Isa itong madugong taktika para pahirapan ang mga sundalo ng Ukraine. Totoo, kayang iwasan ng UAV ang mga traps dahil lumilipad sila. Pero minsan mas mahalaga ang isang robot dog na kayang maglakad sa mismong lupang may patibong. Dahil dito ginagamit sila sa mga clearing operations. Mauuna ang robot dog, sinusundan ng mga sundalo mula sa ligtas na layo. Kapag may sumabog, masakit mang sabihin pero mas mabuting robot ang tamaan kaysa tao. At dahil mura lang sila kahit ang pinakamahal, nasa $8,000 lang, madaling palitan kung masira. Ang mga robot dogs ng Ukraine ay sinasadyang isabak sa panganib para mas kaunti ang ilalagay sa alanganin na buhay ng mga sundalo. Isa pa sa malaking gamit nila ay ang kakayahang magdala ng kargamento. Oo, hindi naman sila pack mule gaya ng dating Big Dog Project ng Amerika. Pero ang 17 pounds na kapasidad nila ay sapat na para magdala ng bala o first aid supplies sa gitna ng labanan. Isipin mo sila bilang mga robot na courier. At dahil sa kanilang apat na paa, kaya nilang dumaan sa mga lugar na imposibleng tahakin ng mga robot na may gulong, lalo na sa mga bakbakan sa lungsod o lubak-lubak na terrain. Pero kung gugustuhin, pwede rin silang gawing sandata. Ayon sa ilang eksperto, kung lalagyan mo ng granada o pampasabog ang robot dog, pwede itong lumapit ng tahimik sa loob ng gusali o trench at sumabog kapag inutusan. Isa sa mga nagbigay ng ideya ay si Valery Ryabik, isang dating military consultant. Para sa kanya, game changer ito sa giyera, pero may babala rin. Ayon sa Brit Alliance, ang kumpanyang nagpo-provide ng mga makina, hindi sila ginawa para pumatay kundi para magligtas. Ang kanilang modelong tinatawag na BAD-2 ay idinisenyo para makakita ng landmine at booby trap, hindi para sumalakay. Kung susundin ito ng Ukraine o gagamitin ng robot dogs bilang pambomba, yan ang hindi patiyak. Ang malinaw, ginagamit na ngayon ang robot dogs para gawin ang mga misyon na dati ay kailangang harapin ng mga sundalo, kahit delikado. At ang mas nakakatuwa pa, modular ang disenyo ng mga ito. Ibig sabihin pwedeng lagyan ng bagong tech o baguhin ang gamit base sa pangangailangan. Ayon sa isang sundalo na nakausap ng The Kyiv Post noong September 2024, itong robot na to ay parang base na pwedeng salpakan ng kahit anong bagong teknolohiya. Ayon sa isang Ukrainian soldier, habang nagbabago ang anyo ng giyera, ang mga taong unang mag-a-adjust ang magkakaroon ng bentahe.
At mukhang iyon nga ang ginagawa ng Billionaires Brigade. Pero hindi lang sila ang umaasa sa robot dogs. Ayon sa isang kasapi ng brigade na nakausap ng Daily Mail, hindi lang robot dog ang gamit nila. Meron silang malalaking unmanned ground vehicles, mga may gulong o truck na ginagamit para magdala ng supplies gaya ng bala at pagkain. Sabi niya, ginagawa naming remote controlled ang lahat hanggat maaari para makaiwas sa panganib. Ayon sa isang combat operator ng brigade, ipinakita rin niya kung paanong ang mga wheeled drones ang siyang bumubuhat ng mabibigat na kargamento, mas ligtas, mas mura at hindi madaling tamaan kumpara sa tao o tradisyonal na sasakyan. Iba naman ang papel ng robot dogs. Hindi sila pang heavy lifting gaya ng iba, pero sila ang ginagamit para sa mas delikado at mas taktikal na operasyon. Ang interesting pa, hindi talaga gawa sa Ukraine ang modelong ginagamit nila ngayon. Pinapakita lang nito na kahit imported, iniaangkop ito ng mga sundalo sa sariling misyon nila. Pero may magandang balita, hindi magtatagal. Sariling gawa na ng Ukraine ang mga susunod na robot dogs. Ayon sa Daily Mail, ang mga robot dogs na ginagamit ngayon ay ginagawa sa Ukraine pero ina-upgrade pa bago isabak sa giyera. At kinumpirma ito ni Defense Minister Rustem Umerov noong February 2025. Sabi niya, pinalalawak na ng Ukraine ang produksyon ng ganitong mga sistema. Kasama na sila ngayon sa mga combat brigade na nasa frontline. Ayon kay Rustem Umerov, ibig sabihin hindi na lang ang Billionaires Brigade ang magkakaroon ng robot dogs. Ginamit sila bilang prototype ng posibilidad at ngayon ipapasa na sila sa iba pang unit ng militar. Dagdag pa ni Umerov, napatunayan ng unmanned ground systems ang kakayahan nilang magsagawa ng combat missions mula sa offense, defense, logistics hanggang rescue at pag-clear ng mga minefield. At para sa kanya, ang layunin natin ay bumuo ng isang military force kung saan ang teknolohiya ang tumutulong para maisagawa ang mga pinakadelikadong misyon nang hindi isinasaalang-alang ang buhay ng ating mga sundalo. At doon umiikot ang tunay na halaga ng robot dogs ng Ukraine. At ayon sa kanya, mas marami pa tayong makikitang ganito habang lumalalim ang gyera sa year 2025. Pero kayo, anong masasabi nyo sa mga makabagong robot dogs na ito? May naiisip pa ba kayong ibang gamit para sa mga ganitong drone? At anong bagong teknolohiya kaya ang pwedeng idagdag ng Ukraine para labanan ng Russia?